Kabuhay Lakwatsa. Hello mga kabuhay lakwatsa! Oo, another paglalakwatsa without partner Consi. Naku, maraming pinagkakaabalahan si partner Consi. Kaya ako ngayon, well, gusto kong mag-focus sa aking kalusugan. Kasi yun nga, nadadagdagan ng edad, di ba? And at the same time, mahikayat ko po kayong lahat na nanonood ngayon na it's about time, wag po nating kalimutan ang ating kalusugan. Kasi health is wealth, indeed, di ba? At nakaalala lang natin yon kapag ayan, may problema na tayo, may karamdaman. Andito po ako ngayon sa Tree of Life Wellness Center. Marami po sila ditong modalities kung paano yung treatment, ganyan, paano magkakaroon ng lifestyle change. And then, meron din po sila ditong weight management. So, aalamin ko po lahat yun. At kung ano yung mga dapat nyong malaman, aalamin ko po yun para ma-share po sa inyo. Okay? So, samahan niyo po ako sa isa na namang edisyon, isa na namang kakaibang lakwatsa ngayong araw. Tara! So, kaharap ko na ngayon mismo ang may-ari ng Tree of Life Wellness Center dito mismo sa Parañaque at magkukwentuhan kami. Kukwento niya sa akin bakit napunta siya sa ganitong klase ng negosyo, ano ba itong Tree of Life Wellness Center. So, Ma'am Mirna, okay, kwentuhan mo kami. Bakit ka napasok sa ganitong negosyo? Okay, nagsimula yon nung ang aking mother na napupuluputan na madaming mga sakit. Meron ng name it, she has it. Meron siyang heart failure, may kidney failure. Diabetic siya for 30 long years at siya ay nabubulag na yung kamay niya. Tapos may bara ang paa niya, scheduled siya for surgery. At siya ay hindi siya makalakad kasi. So, sabi ng doktor, sige, operahan natin siya. So, nung ooperahan na, ayoko siyang pa-operahan kasi sabi ko, madadali ang buhay ng mother ko. Sabi ko, iuwi ko na lang siya, doon ko na lang aalagaan ng mother ko kahit na siya ay bedridden upang sa ganon ay hindi lalong ma-shorten ang buhay niya pag nag-surgery. Kasi syempre diabetic siya for 30 long years. Dakot-dakot na gamot ang iniinom niya, hindi siya gumagaling. So sabi ko, sabi ng aking pinsan, bakit hindi mo subukan ang yung alam ko dyan sa Buendia. Okay. Actually sa Buendia yun. Okay. Hydrocolonics and juicing therapy. Okay. Sige, subukan ko lahat. Sinubukan ko para gumaling ang mother ko. Namangha ako. Yun ang aha moment ko. Ha? Pwede ka palang gumaling, lumakad ng walang surgery by just cleaning your colon at kumain ka ng tama. Namangha ako. Yun ang aha moment ko. Yun ang naging dahilan na discover ko na hindi mo yan matatagpuan sa libro. Kasi ako ay isang nurse, kami ay sumusunod lamang sa doktor, kung ano iutos. So, ngayon, for the first time, ako'y sumuway sa doktor. Ayoko pa operahan ng aking mother dahil gusto ko siyang alagaan na lang kaysa mamatay siya agad. So, yan ang naging dahilan, naging sanhi upang mabigyan ako ng Wisdom, way para maitaguyod ko itong Tree of Life. Okay. And then from then on, syempre ginagamot si mother mo. So, at the same time, inaaral mo ito. Kasi this is very parang complicated. Hindi siya ordinary business. Kailangan alam mo, especially kalusugan yung at stake dito di ba, ng mga tao. So, inaaral mo talaga. Paano mo ginawa na pinut up mo to ngayon? Siguro si Lord, may calling ako kay Lord na I heard the voice of the Lord telling me, I'll bless you so you can be a channel of blessing to others. Hindi ko naintindihan yung sinabi ng Panginoon Diyos. Later on na lang na ibe-bless niya ako. Wisdom coming from the Lord. Mahirap gawin to, mahirap gampanan. Kasi iba-iba ang mga pasyente, buhay yan, nakataya ang mga buhay nila, especially mga cancer cases, no, dadating dito, in pain, hopeless, wala nang pag-asa sa buhay, dinudugo sila, hinang-hina, di makalakad. So all these things,
anong magagawa? Ako isang hamak na isang nurse lamang, no? At wala na silang nagagawa na nila lahat ng pamamaraan upang sa ganun sila'y gumaling. Subalit, kung kasama mo si Lord sa ganitong gawain, alam mo si Lord ang greatest physician dito sa kumpanya na ito na nagpapagaling sa kanila, pero kasama ng wisdom na binigay ng Panginoon Diyos sa akin na by just cleaning the colon and eating the right food, no, lilinisin ng colon, ayun ay amazing results will happen in just 10 days. Tumitigil ang pagdurugo, healing, bleeding stops, no? Tapos yung pain nawawala in just 10 days at nahihil sila. At of course, after 10 days, it's up to them kung gusto nilang ituloy yung healing, yung regimen na ito, no? Pero dito, napatunayan namin na yung kagalingan na wisdom coming from God. Kasama namin dito si Lord. Amen. So, Ma'am Mirna, so sinabi mo, by just, syempre yun nga, yung wisdom na galing kay Lord na just cleansing the colon and then eating the right food, ay gagaling ka. So, papaano mo yun, nagkaroon ka ba ng mga dagdag na pag-aaral tungkol doon? Yung sa pinupuntahan ko nga, binigyan niya ako ng franchise. Subalit, dinagdagan ko yun ng dinagdagan. Limited yun, so nag-aral ako ng mga, like halimbawa, acupuncture, para kadagdagan ng aking. Yung nutrition, ang anak kong si Bea ang nag-aral. So, nagtulong-tulong kami. So, si Bea ang nag-aral sa minaster nga yung iba't ibang klaseng, kasi magaling siya magluto. So, anong pamamaraan ng pagluluto? Ako naman, ibang medical field naman, tulad ng merong mga, bumili rin ako ng mga iba't ibang machine pag nalaman ko nakakagaling. So, let's say, pain management. So, kasi ang number one na, tapos may tinatawag dito kami, ako inaral ko rin yun, the TKM, the King's Method or touch therapy, by using your hand, ay gagaling ka. Tapos nag-aral din ako ng mga iba't iba like herbal therapy. So nagtulong kami, nag-sanipuersa kami ng mga anak ko, at isang kong anak ngayon ay nasa New York, upang sa ganun ay magpakadalubhasa pa siya sa iba't ibang siyensya ng natural healing. Talaga ang galing ni Lord, no? So yun nga talaga yung yung calling nyo talaga, no? Yes. At hindi lang ikaw, ang galing pa kasi pati yung pamilya mo kasama mo dito sa pagninegosyo na ang lalim nung kasi imagine kalusugan, o sabi mo nga buhay. And kamusta po yung mga pasyente na nagpupunta rito? Nakita ko po na marami akong narinig na testimonya na talaga, even may mga kakilala pa ako, na talagang gumaling po sila. Ganun po, lahat po ba? Ilang porsyento po ng inyong mga pasyente? Okay, dito, in 10 days, kasi it takes 10 days para sa ating katawan na mag-heal, no? Yung in 10 days, halimbawa nga, first day pa lang, kikiang-kiang, mga second, third day, makikita mo ang, nakalimutan nila na may cane na pala sila. So, 90% gumagaling. So, kasi kasama dito yung cooperation ng pasyente na she believes na gagaling siya dito. So, kasama niya si Lord, yung prayer niya, yung faith niya. Siyempre, may mga pasyenteng hindi naniniwala, no? So, hindi sila responsive, hindi sila cooperative. Ayaw nila ito, ayaw nila ng tinatawag namin touch therapy, nahangalay sila, ayaw nito. So, pag nirefuse nila yung ibang treatment modalities, ayaw nilang inumin yung herbal, yung pagkain, ayaw nila yun. So, kung inayawan nila yung ino-offer na, yun yung 10% na hindi gumaling. Yung 90% na nakinig at nag-respond at naniwala, 90% gumagaling talaga at cooperative sila. At kahit saan namang larangan, basta hindi sumama, hindi nakipag-cooperate, di ba? Kasi at the end of the day, it's your choice pa rin po, no? Kasi yung ibinibigay yung formula, yung program, magkakasama dapat yun eh. Kung mawawala yung isa do't hindi susundin, hindi magiging effective. Tama Correct ka po? dyan, oo. Kasi, kumbaga sa intense pain, hindi ka makayanan ng isang biogesic, kailangan yung mas matibay na o kaya dalawang pain reliever para matanggal yung pain. So the same thing with with our treatment modalities dito. Meron kami 10
for example, ang specialty namin kasi is cancer care, no? Of course, iba't ibang mga sakit, pero nag-specialize kami sa cancer care. So, meron kaming 10 treatment modalities para matreat ang cancer. So, top of the line, syempre, detox, hydrocolonics, yung machine namin para linisin ng colon, at saka juicing therapy para yung ipapasok sa bibig ay malinis na yung colon, na ilabas na lahat ng toxins. Yung ipapasok mo ay malinis na rin. So, plus iba, like herbal therapy, mga touch therapy, yung TKM. Of course, IV mega dose of vitamin C, yan ang mga pang-treatment namin. May rectal ozone tayo, oxygen supply para masuplayan. So, 10 treatment modalities upang mapabilis namin ang pagpapagaling sa isang pasyente. So, iba't ibang klaseng sakit, stroke, diabetes, at iba't ibang klase, iba-ibang klaseng treatment namin. Pero, more so, sa kidney failure, tulad ng mother ko, hindi na niya kinailangan pa ng mag-dialysis, ha? So, this is really amazing. So, yun ay amin na ha-handle dito at napapagaling. Kasi alam mo, pag tayo ay pumunta, of course, hindi sa naninira tayo sa mga medical field, conventional, puro gamot yan. Puro gamot yan. Ika nga, yung aking anak, for example, siya ay nagkaroon ng psoriasis, no? Batang-bata siya at siya ay pinagbibigyan ng steroids to, 7 years siyang nagtiyaga, no? Tapos wala na maibigay yung doktor, maya-maya bibigyan na siya ng birth control pills. Nagmakaawa ako sa kanya, sabi ko, subukan mo muna itong natural, itong ating binibigay, itong natural na pamamaraan. Sinubukan niya kasi nagsawa na rin siya sa kakainom ng gamot, na wala naman nangyari, naknak ang kanyang buong katawan. Thank God, nung siya nakinig sa akin, nag-clear up lahat ang kanyang skin in just 10 days. Wow, oo. Ma'am, bakit napaka-importante nung parang foundation nung treatment niyo dito, treatment management niyo, yung paglilinis ng colon? Bakit napakahalaga na malinis ang colon ng isang tao? Okay. Absolute first step para sa kagalingan ng isang sakit ay isang malinis na colon. Bakit? So, let's say, kumain tayo ng meat and meat products, no? Yan ay napupunta sa ating colon, naiipon siya, at siya ay nabubuo ang mucoid plaque, no? Mga 10 pounds to 20 pounds yan. Kaya, syempre, naiipon, hindi na-digest. Especially pag kumain ka ng meat, alam mo ba, it takes 1 month na bago yan mailabas sa ating puwet, no? So, let's say, considering 1 month na nakaipon dyan ang iyong mga kinain mga nakaraang taon, at siya'y nabuo into a mucoid plaque. Ito'y pagbabahayan ng fungus, parasites, trillions of bacteria, at ito ay pupunta sa ating system, lalason sa atin, babara. Kaya nagsisimula ang mga sakit dito. Mahihirapan ang kidney, mahihirapan ang liver, mag-filter, mahihirapan ang heart, mag-function. So this is tinatawag na interconnected, no? So the absolute first step towards healing is also interconnected. With the clean colon, all diseases go away. Why? Siyempre, when you clean your colon, wala nang babara, wala nang mamamaga, wala nang pagbabahayan ng fungus, parasites, wala nang pagmumulan. Hindi na mahihirapan ang kidney, ang liver, makaka-rest na siya para maka-rest back sa kanyang normal function. Ang ating heart, hindi na mahihirapan. So, bababa ang blood pressure, bababa ang cholesterol, bababa ang blood sugar. So, interconnected siya. So, talagang amazing results will happen. So with a clean colon, all metabolics, when you say metabolic, lahat ng gagaling sa mga kinakain natin. So, siyempre, coupled with the right food, which is whole food, plant-based diet, guaranteed ang results na you will get well, whatever diseases you have. Yeah, and long life pa, di ba? Yes. Oo. And, Ma'am Miriam, so, bukod doon sa nagtitreat po kayo ng mga patients dito, meron din kayong weight management na kinokonduct dito po? Oh, yes. Kasi bonus talaga ang weight management. Kasi you lose 10 pounds in just 10 days. Meron dyan matataba. Kasi it's the sugar cravings that they have. Kaya sila ay hindi maka-stop sa pagkain nila, yung isipan nila, parang yo-yo pagka gusto nila magpapahid, hindi na lang sila kakain. Crash program para pumayat.
dahil halimbawa may aatendahan na occasion, and then later on, banat na naman sila. So, nagiging yoyo ang katawan, which is very harmful sa ating katawan. So, dito, tinuturuan namin ng right food. Ano ang food choices mo, whole food, plant-based diet, explain namin bakit ito ang kailangan mong kainin, at saka in moderation yung iba kung hindi mo kaya. So, of course, una-una is yung sugar cravings natin ay kailangan matigil, no, sa ating katawan, dahil yun ay 8 times more addicting than cocaine. So you cannot say no to food. Talagang parang yan ay pag nakita mo yung pagkain, yung temptation mo, talagang you cannot say no. Kahit na busog ka na, you still want to eat and eat and eat. Wala kang kabusugan. So therefore, dito tinuturuan namin how to stop your sugar cravings, coupled with yung aming machine ng hydrocolonics. Pag tinanggal yung mucoid plaque na nag-weigh ng 10 pounds to 15 pounds, malulus mo, guaranteed 1 pound a day, 10 pounds. This is actually bonus lang, ano? So yung talagang nakakatuwa, kasi yung katawan natin is like a septic tank. So therefore, pag lumiit na yung sisidlan ng mga pagkain, konting kain lang, busog na tayo. Dati-dati, punuan yan ng isang bandihadong kanin, gutom ka pa. This time, konting kain lang, busog ka na, kasi maliit na yung sisidlan mo yung pagkain. Ano? Yes. Kaya yung iba naglalayo-liposuction kasi para lumiit ang lalagyan. Tayo, siyempre may mga complication coupled with that. Dito, natural na pamamaraan. Through this machine, pag tinanggal ang mucoid plaque, liliit ang iyong tiyan, liliit ang iyong colon, liliit ang iyong septic tank o lalagyan ng iyong mga kinakain. Therefore, konting kain, busog ka na. Therefore, automatic, papayat ka. Yes. Oh, and I can attest to that. Kita mo ako ngayon, isang piraso lang ng apple, busog na ako. Anyway, so lastly, actually, I have a testimony, pero later on, sa kabuuan natin, isi-share ko yung testimony. So, lastly, Ma'am Mirna, tuloy-tuloy niyo po itong gagawin. Itong ganito. Parang, ano na rin to parang advocacy na rin sa'yo. Kasi sabi mo nga, binigyan ka ng wisdom ng Lord na ito ang gawin, dito kanya pagpapalain, dito kanya i-bless. So, kumbaga, kayo habang nandyan, and then mga anak niyo, tuloy-tuloy po. Yes, ito isang legacy, isa itong advocacy. Masayang-masaya ako, nakakabusog damdamin na makita mo. Kasi sa medical field, for example, walang kagalingan. Kung iba-ibang department ka napunta, no? So let's say cancer, nakakalungkot, walang kagalingan. Kung ano man ang mga sakit, bigay ka lang ng bigay ng gamot, for life mo, iinumin yon. Dito nakita ko na, change mo lang yung lifestyle mo, challenging lang yun. Ano? Pero if you are determined, if you are focused, then you can do it, then you can have long life, you can have a healthy life. So, yung nakakabusog damdamin, makikita mo, 5 years from now, nagkita kayo na isang pasyente mo na nagsisimula pa yung high blood pressure, biglang kang papasalamatan, sasabihin niya, alam mo, nag-change ako ng lifestyle, hindi ako na umiinom ng gamot, normal ng aking blood pressure, o kaya nakita mong meron kami isang pasyente na talagang hopeless na siya kasi meron siyang multiple sclerosis and fibromyalgia, buong katawan niya nananakit, hindi na siya maka-function, hindi na siya makatrabaho. Pumunta siya rito, binenta niya yung kanyang kasi yung kanyang makina, no, meron siya paprika para lang mai-enroll dito. But truly enough, ngayon back to normal, back to work siya. Hindi mo sukat akalain yung mga kwentong ganyan, nakakabusog damdamin. Sabi ko, this is really from God, and when God says, I will use you, I will bless you so that you can be a channel of blessing to others. Hindi pala in financial term, but rather bless me in blessing others using this kind of wisdom, this kind of discovery in order to be a blessing to others. Amen. And last question, Ma'am. Bakit mahalaga na healthy lifestyle and healthy living or living well? Oo. Kasi pagka hindi tayo aware, at as you age 40, lahat ng mga kinain mo in the past, no, ayan, maniningil na yan. So, kaya mag-i-start ka na mag-member ng high society, high blood pressure, high blood sugar, high cholesterol. Nagme-member ka na. So, as you go along, hindi ka pa rin naging mindful ng mga kinakain mo. Magiging, at age 50, as you age, dami ang iinumin mong gamot. And then, as you age 60, in and out ka na ng hospital. So, yan ang mga senaryo na mangyayari sa isang taong hindi healthy. So, when you become mindful of what you are eating, no,
Uh, you, katulad ko, I am 71 years old now and I am so thankful na ako ay walang sakit, no? At hindi ako, siguro sa ibang mga tao na at my age ay siguro in and out na ng hospital. I thank God, hindi ako naho-hospital at hindi ako, I thank God na malakas ako at ito ako ginagamit pa rin ni Lord. So it is very important for us to be healthy in order to live long, free of diseases. Ayun, thank you. So there you have it, si Ma'am Myrna Arcega, entrepreneur, advocate ng pamumuhay na malinis, di ba? Parang ganun. In all aspect, spiritual and physical. Okay? So, iikot po ako dito sa sa wellness center. Actually, ako mismo ay magte-testify kung paano o gaano ka-effective yung ginawa kong pag-change ng diet. Sige po, so abangan nyo yun. Bye! Kompleto po ng amenities. Yan. Hindi lang yan, oh. Ano pa kayo? Para kayo nagbabasa ng Bible, oh. Ang God's Word ay all over the wall. Yan. Tapos may mga internet, may ionizer. Sa ating How to Be You segment, what prompted you po to have a lifestyle change? Okay, naku, haba ng sagot ko rito. Actually, hindi talaga siya madali. Hindi ko siya nadesisyonan overnight. Pero as I age, and then since yun nga alam niyo po, iba talaga po pagka may relasyon tayo sa Panginoon. Talagang at yung desire natin to know Him better, ibibigyan ka po niya talaga ng wisdom. Paano mo gawin yung buhay mo dito sa mundong ibabaw. And syempre, ang desire ko, at parang I really wanted to walk my talk. Oo. Same thing dun sa, nung naintindihan ko yung salita ng Diyos, doon tuloy-tuloy ng yung lumalalim, na dadagdagan yung wisdom ko, ng karunungan ko, kung ano mga dapat na gawin. So, sabi ko, habang nag-walk the talk ako, and nasa Bible kasi yung ating katawan, temple of Christ yan. So, kailangan tama, aalagaan natin, kailangan mahalin natin yan. So, papaano natin mapapangalagaan yung ating physical body? Siyempre, yung kailangan pasukan natin yan ng mga tama. Ano yung tama? So, ibig sabihin, tamang pagkain. So, ayun, kinukondition ko na yung mind ko, inalam ko ano yung mga parameters nito, ganyan, ano mga dapat gawin. Para din dun sa yung kung paano ko sinurrender yung aking buhay sa Panginoon na parang sabi ko nga 3 gifts ganyan-ganyan. Kasi dahil nandito nga tayo sa mundo, yung temptation andyan. Siyempre sa food, andyan din yung temptation. Pero habang inaalam ko yung mga possible temptation, inaalam ko rin kung paano ko siya lalabanan. So, by the time na nakapag-decide na ako na magkaroon ng lifestyle change, alam ko na kung paano ko lalabanan yung temptation sa masasarap na pagkain. And salamat. At alam niyo po, nakaka-amaze talaga. Talagang hindi ko po ito magagawa kung wala sa akin si Jesus. Kasi lagi akong nare-remind na kailangan maging salt and light ako sa mundo. Kung sinasabi kong nasa akin siya, kailangan ipamuhay ko yung buhay na kagaya niya. To be Christ-like sa lahat ng aspeto. So, yun po yung araw-araw kong pinagdadasal na nabigyan ako ng wisdom at para makayanan ko yung ganong klase ng pamumuhay. And yun nga, syempre ang daming tanong sa akin, paano ko nagawang hindi na kumakain ito, ganito, ganyan, paano kang
Well, hindi po talaga kayang sagutin lang 'yun ng isang sentence. Mahaba po yung paliwanag. Pero uugatin ko po siya na nagsimula ang lahat nung maintindihan ko ang salita ng Diyos. So habang nagpapalalim po ako doon, nakita ko po kung gaano ano ang tamang paraan, paano tayo dapat mabuhay ng tama, pleasing to God araw-araw sa ating buhay. So, again, hindi po perfect, walang perfect, kasi si Lord lang naman ang perfect. Pero sa abot ng aking makakaya, ginagawa ko po yung tama sa pagkakaalam ko. At syempre, lahat ng tama na yan, saan natin ibabatay yan, syempre, sa Bible po. Kasi yun lang naman ang absolute truth. Hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. So sana po, na-inspire ko kayo at na-encourage dito sa aking senior po sa inyo. Yes, hindi po madali, pero kapag meron po tayong desire, o tutulungan po tayo ng Diyos, paano natin yan makakayanan. And kung paano, tuloy-tuloy akong nagla-lifestyle change, eto nga, dito mismo, sinubukan ko yung weight loss, papaano, o di ba? So, nag-stay in po ako dito ng 5 days. Oo, grabe. 1 pound per day ang nawawala sa akin. So, ngayon, nabawasan ako ng 5 pounds sa loob lamang ng 5 araw. At hindi lang yan. Yung pagkain ko, ayan, unti-unti na talaga akong nasi-shift dun sa, wala nang karne at wala nang isda. Pero, sana makayanan ko yung temptation. Pero yun nga parang, alam mo yun, sinabi nga ni Ma'am Mirna, liliit talaga na yung bituka mo no? Pagka ganun. At mawawalan ka na rin ng appetite. So, good luck sa akin. So, saan ako galing? Gusto ko sanang mag-swimming. Pero wala akong bathing suit. At saka wala si partner. Wala akong kasama mag-swimming. Anyway, tapos na po ako ng aking lakwatsa dito mismo sa loob ng Tree of Life Wellness Center. Pero parang, pag pumunta po kayo dito, nakita nyo naman yung facilities na meron po sila. Parang hindi po kayo nagpapagamot, o di ba? Kung kayo po ay may karamdaman. At kung kayo naman ay gustong magpa-sexy, parang ini-enjoy nyo lang ang lahat din, ang bagay na pwede nyo gawin. Kasi pwede naman kayong mag-work from home. So, ibig sabihin, walang nawawala sa inyo. Tapos nagkakaroon pa kayo ng lifestyle change. At unti-unti, nadadala nyo pa yung inyong sarili sa kayamanan na hindi pwedeng maagaw ng iba. And besides, health is wealth. Okay? So, sana po marami kayong natutunan dito sa ating episode na ito. At kung kayo po ay, andyan na po ngayon sa crossroad na medyo nalulungkot na and all, lalo na yung getting older, marami pa po kayong pwedeng gawin. Lalo na kung magbabago po tayo ng lifestyle change, pwedeng humaba at maging malakas ang ating pangangatawan. Okay? So, hanggang dyan na lamang po, sabi nga po namin ni partner palagi, dito talaga sa Pilipinas, there's a lot more to see. Love the Philippines. Ako po si Aida Gonzalez, ang inyong Good Vibes Queen. Bye!